Isang magandang gabi po ang aming pagbati sa aming mga kaibigan, mga kapatid. Sa pagkakataon ito ay samahan niyo po ako sa pagbubulay ng mga salita po ng Diyos. Pag-aralan po natin ang tatlong proseso ng pagpasok sa kaharian ng Diyos. Gaya ng sinabi ng Panginoon sa Mateo 7 talatang 21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya kukunin natin dito, mga kaibigan, mga kapatid, ang papasok sa langit. Ang sabi ng Panginoon, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya sino daw ang papasok sa langit? Ang sabi ng Panginoon, ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya pag-aralan natin ang tatlong proseso ng pagpasok ng tao sa kaharian ng Diyos sa langit. Ang halimbawa, si Enoch, mga kaibigan, ay nasa langit na kasama ng Panginoon. Paano siya nakarating sa langit? Paano siya kinuha ng Diyos? Kinuha siya ng Diyos, mga kaibigan, mga kababayan. Buhay siya na kinuha ng Panginoon. Dinala siya sa langit. Napakagandang ginawa ng Diyos kay Enoch, mga kaibigan. Sabi sa Genesis, sa 5 talatang 24, at lumakad si Enoch na kasama ng Diyos, at di siya nasumpungan sapagkat kinuha ng Diyos. Kaya si Enoch, mga kaibigan, napakaganda ng ginawang paglilingkod ni Enoch. At paano siya kinuha ng Diyos, mga kaibigan, mga kapatid? Kinuha siya ng Diyos na buhay. Dinala siya ng Diyos, kinuha siya ng Diyos. Kaya yan ang unang proseso, paraan ng pagpasok ng tao sa kaharian ng Diyos sa langit. Kaya ang sabi ng iba, ang pagpasok daw sa langit, sa kaisipan ng tao, gumawa daw ng hagdanan. Gumawa daw ng hagdanan, mahabang hagdanan para daw ang tao pumasok sa langit. Hindi po ganun ang proseso. Ayon sa ating Panginoon, ang pagpasok sa langit, gaganapin ang kalooban ng Diyos. Ang halimbawa niyan si Enoch. Kinuha siya ng Diyos, pumasok siya sa langit. Dinala siya ng Diyos sa kaharian ng Diyos. Mga kaibigan, mga kababayan, buhay siya na kinuha. Hindi siya nakaranas ng kamatayan. Yan ang unang paraan ng pagpasok sa langit. Diyos talaga mismo ang kumuha sa kanya. Hindi siya patay na kinuha, buhay po, mga kaibigan. Pangalawa na proseso ng pagpasok sa langit sa pamagitan ng tinatawag ito ng rapture, ipo-ipo. Kaya si Elias, buhay siya na kinuha ng Panginoon, dinala siya sa langit sa pamagitan ng ipo-ipo. Kaya kung tawagin ito rapture, ito is not pagkuha sa kanya ng Diyos. Kaya mababasa natin ito, mga kaibigan, ang kasaysayan ni Propeta Elias.
kinuha siya ng Diyos. Dinala siya sa langit sa pamagitan ng ipo-ipo. Dahil itong mga propeta ito, ginagawa nila ang kalooban ng Diyos. Kaya yan ang paraan ng pagpasok sa langit sa pamagitan ng ipo-ipo. Sa ikalawang hari, 2 talatang 11 hanggang 13. Kung babasahin pa natin ito, pero mga kaibigan, maiksi lang ang video natin. At nangyari samantalang sila'y nagpapatuloy at nagsasalitaan, at narito napakita ang isang karong apoy at mga kabayong apoy na naghihiwalay sa kanila kapwa, at si Elias ay sumampa sa langit sa pamagitan ng ipo-ipo. Purihin ang Panginoon. Kaya itong pangalawa ng paraan para ang tao pumasok sa langit, buhay na kukunin ng Diyos, mga minamahal. Pangalawa ay sa pamagitan ng rapture, buhay talaga na kinukuha ng Diyos, dinadala pa langit. Ang halimbawa si Elias. Ang pangatlong proseso na pagpasok ng tao sa langit, kailangan ang tao mamatay bago pumasok sa langit. Yan ang tatlong proseso ng pagpasok ng tao sa langit. Ang halimbawa dito si Lazaro. Si Lazaro ay tao ng Diyos. Nung namatay siya mga kaibigan, saan siya dinala ng Diyos? Sa langit. Kaya napakaganda ng tao kapag naglilingkod sa Diyos. Anytime buhay ka, pwede ka kunin ng Panginoon. Mga kaibigan, kung gusto man ng Diyos na gabitin ka na mahabang panahon, kung gusto man ng Diyos na mapakinabangan ka ng matagal sa lupa, ay kailangan ka tumanda at mamatay. Gaya ni Moises, mga kaibigan, matagal siyang nagamit ng Panginoon. Kaya nung mamatay siya, Diyos po ang umano sa kanya. Anghel ng Diyos talaga ang kumuha sa bangkay ni Moises. Yan ang kagandahan sa mga taong gumaganap ng kalooban ng Diyos. Papasok talaga sila sa langit. Kaya ano ang mga paraan ng pagpasok sa langit? Una, buhay ka na kukunin. Pangalawa, mga kaibigan, sa pamagitan ng rapture. Pangatlo, kailangan mamatay ang tao para makapasok sa langit. Purihin ang Panginoon. Kaya may mga tao na hindi naniniwala na ang tao pag namatay may pupuntahan. Dalawa lang po ang pupuntahan ng tao. Ang hindi maglingkod pag namatayan, impyerno. Pero pag ang tao na naglilingkod sa Diyos, nagpagal ka sa Panginoon, sigurado yan sa kaharian ng Diyos. Salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon.